Yo, yo, yo! Alam na ninyo kung ano pong magaganap ngayong gabing ito. SHS mula sa ating titulo, mga kwento mula naman po sa ating mga legit na followers and subscribers both sa ating podcast. Pinagsama-sama na rin pati lahat ng mga nag-e-entry sa ating Facebook at ganoon na rin syempre sa sindakstories2008 at gmail.com. Sa puntong ito kasama pa rin po natin ang masarap at mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Like and follow ang kanilang Facebook page at lahat po ng mga link kung saan po ninyo mabibili ang ating hazelnut, mocha, barako, butterscotch na drip and steeped coffee ay inyo po makikita sa kanilang postings. At sabi ko nga ngayon po, nasa HTV merch sa Shopee, muli na naman po tayo nagbabalik. Buhay na naman po ang ating online store. Kaya puntahan na po dyan. Pakyawin mo na lahat ng mga natitirang stocks bago po mapakyaw ng iba. Sa puntong nagre-record tayo, maraming salamat dun nga pala kay JC Bayon ng Matagig at yung isa pa, Romeo ba yun? Nakalimutan ka, pero maraming salamat kung sino ka man. Sa Bulacan naman papunta yung kanyang kape ni Lola Trinidad. Nako, check nyo rin po. Baka sa puntong ito na naririnig ninyo umiere itong ating episode ngayon. Meron na rin po tayo sa TikTok at meron na rin tayo sa Lazada. So pakicheck nyo na lamang po dyan. Okay? Share din po natin ang mga direct links ng ating mga online stores. Siyempre sa ating Facebook page na Hilakbot Pinoy Horror Stories. At eto na, speaking ng mga kwento, tatlo na naman po ang naririto mula kina Dave at isa kay Brendo na mula sa Facebook at kay Ai. Ang mga bida sa ating SHS ngayong gabi. Mga regular silent listeners, mga channel members, maraming salamat dahil naririto na naman kayo sa ating episode for tonight. Thank you! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Umpisahan po natin ang sinend sa atin ni Dave at mula pala ito sa Facebook. Sabi niya sa atin, isa daw po siya sa mga brand new at avid na listeners na rin po ng ating horror stories. Hindi ko nga po alam kung bakit nahook ako kaagad dahil favorite ko lamang po yung mga eksenang katatakutan ng inyong mga subscriber mula po sa Spotify at dito sa YT. So i-share niya lamang daw po ang kanyang kwento at hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Back when I was a child. Back when I was... Kumanta pa eh. Sabi niya, may mga nakakatwa o mga kakatwang pangyayari pero hindi ko po maipaliwanag na naranasan ko nung ako ay 5 taong gulang pa lamang. Mahilig po akong gumising ng maaga para pumunta sa bahay nila Lola para makipagkape. Nilalagyan ko pa nga po ng bahaw kasi ganun po talaga yung paborito ko. Yung mga kaning lamig po ito, yung mga bahaw. 5 years old ka talaga? Gawin mo na to, totoo. But anyway, so isang madaling araw po nang mag-aagaw na yung dilim at liwanag. Medyo antok pa nga din po ako nung time na ito pero pinilit ko na lamang pong bumangon at gumayak para magpunta sa bahay nila Lola. May 300 metro din po ang layo kung tatantyahin yung bahay po nila sa bahay namin at maraming malalaking puno ka pong madadaanan. Nung panahong iyon, Sir Red, ay wala pa naman po mga street light kasi o kaya naman ay yung mga poste ng ilaw sa mga madaraanan. Bukod nga po sa talagang malalaki yung mga puno, kahit papaano din ay kaya mo naman na ding maglakad sa ganong klaseng madilim-dilim na lugar sapagkat magbubukang liwayway na. So habang naglalakad ako at medyo antok, papikit-pikit pa nga po ako. Nang bigla na lamang pong nagulat ako sapagkat may dumaan na malaking anino. Sa mismong harap ko po ito dumaan, Sir Red, at nang mapansin ko ito, otomatiko po na nawala ang aking antok. Inisip ko kung ano o sino yung dumaan. So dahil hindi ko pa nga po maipaliwanag, parang
nanlaki o lumobo yung ulo ko at nagsitaasan lahat ng mga balbon ko. Sinundan ko po ito ng tingin hanggang sa maglaho siya sa kakawayanan. Hindi naman ako natakot kasi hindi ko naman alam kung ano yung mga ganong klaseng mga bagay. In short, wala pa talaga sa aking kaalaman yung mga itsura ng mga multo o kaya maligno dahil first time ko rin po na maranasan. So diretso pa rin ako sa bahay nila Lola para makapagkape at nung makaabot ako kina Lola, gising na sila at kwento ko na po yung nakita ko. Ang sabi ba naman ni Lola sa akin ay baka daw si Casper lang daw yun. Yun lang po, maraming salamat and more pa. Paano kaya Paano kaya tayo manakit online? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pwede ba manuntok online? De, biro lang. Maraming salamat sa iyo Dave kung gaano man katotoo yung iyong karanasan. Siguro bibigyan na lang kita ng benefit of the doubt dahil una sa lahat sabi mo hindi mo maipaliwanag at binigay mo naman kasi sa amin yung detalye na ikaw ay 5 anyos pa lamang nung time na iyon na talagang hanggang ngayon siguro na-recall mo lang pero ang lakas ng memory mo kung sakali man yung mga 5 years old, di ba? But anyway, maraming gaano man katotoo, bahala na po yung mga nakikinig sa atin kung naniniwala ba kayo dito po sa kanyang story o kaya kung halimbawa man kayo din po ay naniniwala naman sa isang bahagi ano kaya yung nakita niya, di ba? Ewan ko dito kay Dave ewan ko dito. But kung ako lang tatanungin talaga parang bukod sa nakulangan ako at para bang alam mo yung ulam na walang asin. Sorry Dave kasi parang alam mo yung parang Dave, sorry pero sabi ko parang make-up story lang siya sa totoo lang kasi parang sabi mo 5 years old ka pa lamang nung, di ba, nung nangyari ito, mahilig kang gumising ng maaga, pupunta kay na lola mo, makikipagkape ka, lalagyan ng bahaw. Siguro, oo, mga batang 90s, gawain natin to. Ako yun, Milo pa ngayon sa akin Hindi ko pinopromote pero yun talaga. Tapos, ikaw ba naman magigising ka ng ganon? So, nakagawian mo, pinapayagan ka ng magulang mo na aalis ka ng bahay, papunta sa lola mo, 300 meters away mula sa inyong bahay. Tapos, magbubukang liwayway, madilim pa. Dahil kung ako ang magulang, sasabi ko mamaya ka na pumunta doon kina lola mo. Kung hindi man, bibilin lang ako ng sarili nating kape. Di ba? Para dito ka na lang sa bahay, di ba? Yan tuloy kung ano pa man, kung gaano man ka-legit o gaano man katotoo ito, tanging si lamang po, si Dave ang nakakaalam dahil siya po at sa kanya personal na experience po niya ito. But anyway, magkagayon man, nagpapasalamat kami dahil isa ka sa mga talagang naglakas ng loob para i-share itong kwentong ito at maaaring totoo dahil sinabi ng lola niya na si Casper lang yon, mga ganon. Yung kumbaga parang hindi ka na matakot. Baka malay mo kung ikaw nag-dig deeper ka, sinubukan mo pa rin ba na tanungin si lola mo na baka meron silang same experience katulad mo at sinabi na lang na Casper yan, si Casper lang yon, mga ganon, para hindi ka na lang matakot, di ba? Yun lang yung take ko yun yung take away ko doon. Pero kayo, ano ba? Malay natin, merong alam ang lola mo tungkol dyan pero hindi na lang niya sinabi para hindi ka matakot. Something like that. Di ba? Ay nako, magkape. Speaking ni Lola, magkape ni Lola Trinidad ka na lang. Siguro kung nauso na yung time na yun na may kape ni Lola Trinidad tapos hahaluan mo ng bahaw. Mas masarap dahil meron tayong mocha, mayroon pa tayong coconut caramel, meron pang barako, meron pang hazelnut, butterscotch. Ayan, nandyan na po yan sa ating HTV merch sa Shopee. I-check mo na po ang ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page at yung Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page for the direct link. At sabi ko nga sa inyo, sana sa puntong ito habang umi-air ito ay meron na rin tayo sa Lazada, meron na rin tayo sa TikTok at na-reopen natin yung mga online stores and of course yung Facebook Marketplace. Puntahan mo lang sa pamamagitan ng iyong Facebook profile, hindi po page, Facebook
profile and then hanapin mo yung marketplace icon doon, and then pag nahanap mo, na-click mo na, type mo lang Kape ni Lola Trinidad and directly pwede na kayo makipag-transact sa ating seller, syempre sa ating mga admin ng Kape ni Lola, and then doon na pwede na kayong bumili sa pamamagitan ng Facebook Marketplace. So marami tayong avenue para masuportahan din syempre yung mga advocacies na sinusuportahan din ng inyong lingkod ng ating syempre mumunting group at saka samahan, kumbaga, di ba? Maraming salamat sa mga recent purchase at sa mga nagre-repeat order, kumbaga, sa ating Kape ni Lola Trinidad. Tikman muna bago matikman ng iba at kayo na magiging endorser natin. Second story, medyo mahaba-haba ito guys, pero bago po yan, sabi dito, isingit ko lamang kasi ito na-receive din natin via Facebook at siya pala si Chuchay, member na rin po natin sa YT. Special shoutout patiktik sa iyo. Sabi niya kasi nag-message daw siya sa Facebook page and sinabi niya, hello sa iyo Red, sabi niya currently in Medical City Ortigas. Yung daughter daw niya ay gusto daw umihi. But unfortunately, natatakot daw siya sa mga comfort room o doon sa comfort room na nabanggit natin na hospital. Dahil daw, yung lights are motion censored, so she asked if I can go with her o samahan siya. So sinamahan naman daw po ni Chucha yung kanyang anak. But before coming in, I told her that hindi tayo pinalaki ni Red para matakot lang sa CR na nagpapatay sindi ang ilaw. Isa daw pala ang kanyang anak na nakikinig daw po sa ating YT, and maybe that's why her imagination is wild as hell as mine, sabi niya. She told me that she's imagining someone na nandoon daw sa kisame at saka sa ibabaw daw nung door habang siya daw po ay jumijing. Grabe naman yan. Wag nyo kasing i-instill sa mga bata yung tungkol dyan. Grabe naman kayo. Si Chuchay, member na ng YT, maraming salamat at sana okay na at hindi na natatakot ang iyong anak kapag halimbawa ganyan. Baka mamaya pati sa sarili nyong comfort room magpatay sindi lang din yung ilaw. Ganun na, di ba? But anyway, maraming salamat sa lahat na rin po ng mga, alam mo yung nakikinig din ng ating nanonood din ng Hilakbot Haunted History na brother YouTube channel natin. Once again, gabay lang din po kapag halimbawa may mga, alam mo yun, minor or 10-year-old na mga nakikinig lang din sa atin dyan. Baka mamaya hindi para sa kanila yung mga episode na yan at sana nyo lang, gabayan lang kumbaga. Second story mula naman po kay Brendon at ito'y binahagi niya sa ating Facebook, and this is about my grandparents at sa father side po ito. Kasi lumaki po ako sa kanila, Sir Red, at halos lahat ng mga pinagdaanan nila ay alam ko. Yung bahay daw ng kanyang kanyang lolo at lola ay nasa isang papaunlad na barangay sa probinsya po, isang probinsya sa Mindanao. At nasa tinatawag kami na sentro na malapit po sa barangay hall, sa school, church at kung ano-ano pa. Basta mga easy access kumbaga. So ito na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, ang kanyang lolo at lola ay pareho pong retired teachers at parang nature naman yun sa profession nila na maraming nakakakilala sa kanila kahit saang part po ng barangay. May anak po silang nasa abroad, who is yung tito ko, at mga year 2007 po iyon nang nagpadala ng pera ang tito ko para maipambili po sa kanilang farm lot. Kaya naghanap at nagtanong-tanong na rin daw po sila sa kapitbahay kung may alam ba silang mga lote na para po sa pagsasaka. Usually po sa barangay namin, ang mga farm lot po kasi malalayo na sa sentro. And given na sinabi ko nga, yung bahay po ng mga lolo't lola ko ay nasa sentro nga. Nakahanap ang aking mga grandparents at nakabili naman sila. Bukid ang tawag namin doon kasi bukid naman talaga. Yung location ng bukid namin siguro ay nasa halos 4 na kilometro ang layo mula doon sa sentro. Marami ring mga nakatira at halos kaibigan din ng mga lolo't lola ko. Pero yung bukid, medyo papasok na siya mula sa highway at maraming bahay pero hindi naman nakakatakot ang daan.
Bababa ka lang tapos aakyat and then ayun na. Kung pagbabasihan yung location, dalawa lang ang kapitbahay namin at ka-close din namin. Yung bukid namin, pagkabili po noon ay wala pa kasi mga tanim. Yun bang space lang pero napaka-ideal niya para tamnan ng palay sa baba at mais naman sa pabundok na part. Parang maliit lang din siya na parang 1 hektarya at nasa gawi lamang po ng isang valley. Yung may-ari po ng lupa ay isang lalaki na kilala pa nga pong mambabarang sa buong barangay namin. Medyo malayo na nga yun sa sentro pero kahit nga yung mga tiga-sentro ay magtataka ka kung bakit kilala nila yung lalaki. Pero hindi siya tulad sa mga movie na mambabarang na madungis at talagang nakakatakot. Actually, malinis po siyang tignan at nakakasalamuha pa siya ng mga lokal. Hindi din siya kinatatakutan and very ironic nga talaga si Red. Kahit nga ako, nakausap ko na ng minsan po yung lalaking iyon nung panahong nagpapatayo na kami at nag-i-start na po nagpapatayo na kami ng bahay doon sa bukid namin at palagi nga po siyang dumadalaw-dalaw. Nakakainuman pa nga po niya si Lolo at minsan ay kasama talaga ng mga iba pang tauhan nila Lolo doon. So habang tumatagal ay napapaganda na nga namin yung bukid. Wala na rin po yung mga matataas na damo at nag-start na ring tamnan ng nyog at mais at kapag tag-ulan ay palay dahil palay naman doon sa patag na part. Malayong malayo na yung bukid na nabili namin sa bukid nung sila grandparents na yung may-ari. Nung natapos na yung bahay sa bukid, nagustuhan na rin po ng mga lolo't lola ko yung lugar, lalo na yung lola ko. Doon na sila natulog, pati ako pag walang pasok. So lumaki ka sa farm. Sure natatanda. Buti ikaw natatandaan mo pa lahat ito, Your Honor. But anyway, bumili na rin sila ng mga aalagaang hayop, yung mga pang-farm. Sabi niya na hayop. Ano to, baboy? Ganon. So naging maganda talaga ang bukid sa pagmamay-ari na nung aking mga lolo't lola. Alam na rin na may napapabalitang mga aswang o mga ibon. Hindi naman talaga ibon o kung ano pa man doon sa bukid namin at kung tiga-province ka, para sa akin lang po, parang alam mo na may lugar talaga na may ganyan. So for safety, nilagyan namin ng mga kawayan na matutulis yung bahay namin sa bukid at kung ano pa ang pangontra pero hindi naman talaga kami paranoid kapag nandoon. Minsan nakakauwi kami sa sentro, nagkikwento ang mga grandparents ko tungkol sa bukid, sa mga kapitbahay at about sa may-ari ng bukid na nabili namin. At habang tumatagal, lumalago ng lumalago yung kabukiran. Dito na rin po nag-umpisa ang lahat. Nagkasakit ang lola ko pero hindi naman ganoon kalala. Nagrereklamo siya na hindi siya makatulog at nahihirapan na ring maglakad. Itong mga ganitong klaseng senaryo kasi si Red ay very unusual. Pati rin ng lolo ko, nahihirapan din daw na matulog at ewan kung ano pa yung kanyang iniinda. So para hindi masyadong mapagod, umuwi muna sila sa sentro at nagpatira muna sila ng inaanak nila doon sa bukid nang may magbantay. Nagpatira muna yung inaanak daw nila. So nung nasa sentro na sila, parang hindi po nag-improve. Ibig sabihin, hindi nag-improve yung kanilang nararamdaman. Parang mas lalo pong naging worst. Naaalala ko pa nga po na pinahawak ng lola ko sa akin yung tuhod niya kasi sabi niya, parang may nagsasalita. Pero parang expression niya lamang yun kaya tinawanan ko na lamang pero ginawa ko ay hinawakan ko nga yung kanyang tuhod. Na-feel ko nung hinawakan ko yun, parang yung sa tiyan niya, yung naririnig kong tunog. Parang alam niyo parang gutom na gutom tas kumukulo yung tiyan mo. And then after ilang months, may nagrekomenda sa kanila na pumunta sa isang syudad para magpa-albularyo.
Hindi sa mismong city yung manggagamot nakatira kundi sa isang barangay doon sa city na yon. So pumunta po sila pareho, itong aking lolo at lola, para magpagamot. May iniinom na silang gamot kasi noon mula sa mga doktor kasi bago po sila magtungo at marekomendahan po na magpaalbularyo ay nagpatingin kasi sila sa doktor at inisyuhan sila na o niresetahan sila ng mga gamot, pero parang yun nga, wala po talagang nagiging effect. Nung nagpaalbularyo sila Sir Red ay hindi na rin ako nakasama kasi bata pa ako noon at bawal daw nakasama ang mga bata doon. Nakwento na lamang po nila na after daw po nilang magamot, umuwi na sila sa bahay and then gumaan ang feeling nila. Kwento nila sa amin na naiwan sa bahay. Kwento nila sa amin na naiwan sa bahay ang nangyari doon sa paggagamot. Part ng panggagamot daw kasi nung albularyong iyon na parang may inangat daw na cross yung healer, tapos nag-orasyon at itinapat daw sa lolo ko nang biglaan itong cross na ito na kanyang dinasalan, at guess what? Naglupasay daw ang lolo ko sa sahig at nagsalita ng ibang boses. Hindi niya normal na boses na para bang may sumanib. Kinausap daw ng manggagamot kung sino ito at ano ang ginawa niya sa lolo't lola ko. Sumagot yung lolo ko sa may sanib na boses at sinabi niya binarang niya raw ang grandparents ko at sinabi niya ang pangalan niya, and to my surprise, of course pati sila lolo't lola ko, ang may-ari daw ng bukid na binilhan ng grandparents ko ang nambarang sa kanila. Tinanong daw po ng healer kung bakit niya nagawa iyon at ang dahilan ay inggit. Naiinggit daw siya dahil gumanda at naging masagana ang lupa na dati siya ang nagmamay-ari. Pero nung transfer na daw po kina lolo't lola, doon na nagsimula. Hindi makapaniwala ang lola ko sa nakikita niya, which is yun nga, si lolo ay sinasapian at patuloy ang paglulupasay sa sahig, at sa mga narinig niyang pinagsasasabi nito. Sinabihan ng healer na tigilan niya ang ginagawa niya kung ayaw niyang may masamang mangyayari din sa kanya. Kaya agad-agad gumaling at para bang nagdahilan lamang ang mga grandparents ko. Hindi na nila ibinalik ang barang kasi tunay rin namang makatao ang lola ko. So kaming nakikinig sa kwento, hindi makapaniwala. Sabi pa namin, gawa-gawa lamang iyon ni lola pero totoo palang nangyari. Saksi nga doon ang pinsan ng lola ko na nakasama nila doon sa pagtungo sa albularyo. Tinanong din nga po namin si lolo kung alam ba niya na naglupasay siya sa sahig at nasapian siya ng mababarang. Pero wala daw po siyang naaalala at nararamdaman nung panahong yun. Basta't ang alam niya ay natulog siya. Hindi makapaniwala ang lola ko na magagawa silang taluhin ng may-ari na kanilang pinagbilhan ng lupa. To the fact na nahantong din daw po sa realization sila lola na wala naman daw silang naaalala na pagmamalupit o kahit anumang ginawang masama doon sa may-ari o dating may-ari ng lupa para barangin sila. At kung bakit sa dahilang inggit ay gagawin ng mambabarang na ito sa kanila ang sinapit nila. Nakausap ng grandparents ko ang asawa ng mambabarang. Umiiyak daw at humihingi ito ng tawad sa kanila. Aminado siya sa ginawa ng asawa niya sa lolo't lola ko at maging yung mambabarang ay humingi din po ng sorry. Ganon din yung paghingi po ng tawad muli nung kanyang asawa, yung asawa ng mambabarang, dahil kahit alam niya na gagawin daw po sa kanila ito ng kanyang asawang mambabarang, wala naman daw po siyang magawa at tila nakagapos ang kanyang kamay at paa. Mabuti na lang at itinigil niya ang pangbabarang daw po dahil kung hindi, mamamatay daw talaga ang grandparents ko. Sabi pa raw ng asawa nung mambabarang na pati siya
ay biktima rin at parang bihag nung mambabarang niyang asawa. Noon pa raw niya yun ipinapatigil, lalong-lalo na ang may sa demonyong gawain nito, pero ayaw daw siyang pakinggan ng mambabarang niyang mister. Sinubukan daw niya itong iwan, pero nang sabihan daw siya na subukan mong umalis, hanggang barko ka lang. At ang ibig sabihin, babarangin siya mismo ng kanyang asawa. Babarangin para mamatay at hindi makauwi sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. Kaya gayon na lamang ang paghingi ng tawad ng asawa ng mambabarang at nagbigay na lamang siya ng babala. Ang sabi ng asawa niya, hindi lang daw basta-bastang mambabarang ang asawa niya. Parang mambabarang at aswang daw itong kanyang asawa. Paminsan nga daw po'y nahuhuli niya ito na nagtatransform kasi ng kung anong klaseng hayop. Minsan ay baboy damo, malaking ibon at kung ano-ano pa. At ang pinakamasaklap daw na transformation na nakita daw nitong asawa ng mambabarang ay yung nagiging sanggol daw ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Grabe. Di ba? Totoo, pero guys totoo ito. Kahit sino naman sa atin, 'di ba? Kahit sabi mo na hindi barang, hindi kulam, 'di ba? Yung nagiging dahilan na literal at nagiging natural talaga. Kumbaga nature ng mga tao, kahit saan ka magpunta kapag hanibawang umangat ka or merong nangyaring maganda sa buhay mo at tila ba alam mo 'yun, hindi lang inambunan ng blessing kundi binaha ka talaga at nalunod ka sa blessing. Alam mo yon, talagang meron at meron kung hindi man taong mangda-down sa'yo. Ito, yung bang parang kunwari masaya pero naiinggit pala. Yung nilalamon na siya, nilulukob na ang buong katauhan niya ng inggit at pag yan nangyari guys, totoo na parang sinabmit mo na yung sarili mo talaga sa pagiging isang masamang tao at parang alam mo yon, darkness kumbaga. 'Di ba? At parang nagiging masama ka dahil marami kang iniisip na pwedeng mangyari to the point na parang i-curse mo yung tao na para matigil yung ine-enjoy niya na pinaghirapan, ine-enjoy niyang blessings na deserve naman niya. 'Di ba totoo naman ito guys? Kaya yung iba ganito nagre-resort talaga. Hindi natin alam kung bakit pero nagre-resort talaga sa pagpapakulam, pambabarang which is true. Na nangyayari po talaga yan, di ba? Para mapatay lang siya, para mapahirap, maghirap lang siya. And then may kakilala nga din po kami, pero malayong kamag-anak na po ito somewhere sa Tarlac. Nangyari sa kanya ganito rin po na parang dahil sa bukid na napayaman niya yung kanyang sarili, nakabili lang lahat ng gusto niya, bigla na lang tumangkad ang kanyang bahay, lumawak ang kanyang lupain, marami din siya nabili na ektaryang lupain at alam ko yung iba nga naging dinonate pa nga niya sa ayoko lang magbanggit kasi baka makilala ng mga nakikinig na tiga Tarlac dito, baka mamaya huntingin din tayo. Pero yun nga, dinonate nga din po niya yan sa isang para itong isang lote para maging isang eskwelahan. So mula daw doon ayan na parang nagkakaroon na siya ng sakit to the point na parang hindi alam kung ano nangyayari sa kanya. Tapos yun pala, totoo ito guys hindi ito isang kwento-kwento lamang na yun bang parang meron din palang tauhan naman siya doon sa loteng iyon. Yung pinagbabantay daw niya at most trusted kumbaga sa mga alam mo yun sa mga kasambahay, parang may mga mayordoma, mga ganon. Yung tumatayong parang pinaka-chief, pinaka-head no magsusupervise ng mga trabaho sa bukid kapag wala yung kamag-anak namin. Malayong kamag-anak naman na po yun. Pero buhay naman po siya, pero yun nga, ganito rin nangyari na pinaalbularyo na tuklasan na pinapatrabaho daw pala siya. Merong tumatrabaho and the worst na tuklasan na ito nga daw po yung pinaka-bisor, yung kung sino pa yung pinagkakatiwalaan dahil dito rin sa inggit na ito at gusto niya mapasa kanya lahat dahil ang kanyang giit, siya naman daw po yung naghihirap habang kumakamal lang daw po ng ng kwarta itong malayong kamag-anak namin. So yun, hindi na namin alam kung ano nang nangyari doon o ano nang kinahantungan nung lalaki.
Pero ang alam ko, base dun sa kwento ng mga kapinsanan, mga third cousins na namin na talagang merong relation doon sa malayong kamag-anak namin na yun. Sinabi niya, parang ang nangyari is pinabalik daw ata yung kulam na yun doon sa mismong gumawa at trumabaho. Then wala nang naging kwento afterwards. Hindi na alam kung ano na nangyari. Bigla na lang din pong nag-disappear itong parang pinagkatiwalaan sa bukid nitong malayong kamag-anak namin na yun. So hindi namin alam kung hanggang buhay pa ba siya o may nangyari, pero pinabalik ang kulam. Totoo naman yun, di ba? Kahit sa mga albularyo, lalo na yung may kakayahan na magbalik nung kulam. Totoo to. But anyway, third and last story naman na po tayo. Kung sakaling meron ka rin ganitong kwento na parang yung mga tungkol sa kulam-kulam, mga barang na pinaalbularyo tas pinabalik. Alam mo yung binalik ng albularyo tas humingi ng kapatawaran. Kung sakali meron kang ganitong klase, send mo na yan sa ating sindakstories2008@gmail.com, or kung may lakas loob ka naman at okay ka namang mag-narrate ng sarili mong kwento, i-voice message mo na yan sa amin, i-attach mo na yan sa same email account na sinabi ko, at yun na, para ma-feature din po natin katulad yung last kahapon lang, yung si, ano bang pangalan niya? Si Yoyo ata, si B Music, di ba? Kahapon lang yon. So sana ganun din, magawa din ninyo ito at nang mas maganda, may interaction naman at may ibang boses kayo madidinig. Third story, eto na, mula naman po kay Ai. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So currently working na daw po siya sa isang insurance company bilang isang secretary. Ako po ay mula sa Davao City, and please paki-hide na lang po ang aking true identity for my privacy. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang karanasan ko po, at isasama ko na rin yung karanasan ng iba ko pang coworker sa dati naming opisina. Yun po yung time na hindi pa po nakakalipat yung office kasi wala pa pong office space na nahahanap yung boss namin. Ang dati po naming opisina o yung office building ay nasa isang lumang gusali. Natatandaan ko pa nga po na kwento sa amin nung guard na si Kuya Danilo na matanda na daw po talaga yung building na iyon at natayo pa nga daw po since 1956. And until now, meron pa din daw po mga small agencies na umuupa doon. Accessible din po kasi yung location niya dahil ika nga ay nandun po siya sa heart of the city. Pero kahit gaano ka-lively yung place, ay mararamdaman mo talaga yung pagiging creepy niya. Tulad po nung isa pang experience ko na newly hired pa lamang ako that time at kaka-assign lang sa akin ng HR ng locker ko. Nasa locker room po ako noon at naglalagay ng mga gamit ko sa aking locker nang bigla na lang pong padarag na nagbukas yung locker na nasa may dulo. At first nagtaka pa nga po ako kasi bakit naman yun magbubukas, knowing na wala pong ibang tao. And of course wala din pong open na window kaya malabo na hangin ang may kagagawan nun. Hindi ko na lang po sana papansinin yun nang bigla na lamang po na magbukas-sara ng mag-isa yung locker door. Ano to? Nayawa na ang lahat, Sir Red, at talagang tumakbo na ako papalabas ng locker room. After that encounter, ready na po talaga ako mag-resign. Kumbaga inisip ko na di bali nang mawalan ako ng work, basta ayoko lang po talagang makaranas ng katatakutan. Nung sinabi ko yun sa iba pa naming coworkers kasi nakita po nila akong tumatakbo palabas ng office, nagulat ako kasi maging sila ay meron din palang karanasan sa lumang building na iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi dito si Ai ng Davao City. Kung meron man po mga listeners tayo from Davao City, sabi niya dito may building 1956 daw po dyan, hanggang ngayon naririyan papalayan. Yung building na yan, kung may alam ka kung ano ito, wag mo na lang i-comment, okay? Baka kasi mamaya masira pa yung, di ba, yung wag niyo na lang i-comment, kumbaga i-hide niyo na lamang po yung, kung sakaling alam niyo, wag niyo na lamang pong i-hide niyo na lang for privacy din, nakakaawa naman baka mamaya, di ba? But anyway, baka si mamaya tampulan, biglang puntahan niya ng mga ghost hunter, mamaya masira lang din, may masira sila dyan or kung ano pa man, di ba? Mahirap na, di ba? But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga senders natin for tonight, at sana ikaw din na nakikinig ngayon, matrigger ka na sa lahat ng mga stories na inyo napakinggan. At kung halimbawa man ikaw, meron ka ng kwentong katulad ng mga naranasan o kaya mga kwentong parang ganito rin na salig sa mga katatakutan, isend mo na yan sa sindakstories2008@gmail.com. Visit our website redfmph.weebly.com and listen na rin po sa ating streaming 24/7 ang ating Pinoy Horror Radio sa radio.org.ph. Ganon din ang ating music station, ang ating online radio station, ang Red FM Philippines, na mapapakinggan din sa radio.org.ph. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, channel members, mahal na mahal namin kayo, at ganoon na rin sa mga silencers at mga regular nating mga tigapakinig na nagpaparamdam, nagpapagalaw ng baso dyan sa ating live stream at live chat ngayong araw o ngayong gabing ito. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.